Magandang araw po muli sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Isa na naman pong inspirational love story ang ibabahagi namin sa inyo na sana ay may isang aral na tumatak sa inyong mga puso. Ito ay pinamagatang Saved by Love, A Heart's Dilemma, kung saan bumalik ang isang dalaga sa Pilipinas upang makipagbati sa kanyang ama, ngunit agad siyang tinangkang dukutin. Nasagip siya ng isang binatang alagad ng batas na nag-alok sa kanya ng isang proteksyon. At habang tinatanggap naman niya ang tulong nito, ay nahulog ang dalaga dito. Nagustuhan niya ang binata nang hindi sinasadya. Ngunit may kasintahan siya sa ibang bansa, kaya't nahihirapan siya ngayong tanggapin ang kanyang nararamdaman. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Napalingon si Erica at nakita ang kanyang handler na si Simon na papalapit sa kanya. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na dahan-dahan ka lang? Ang mga balakang nito'y gumigiling habang naglalakad kahit na hindi makinis ang daan. Paglapit niya, hiningi nito na mag-usap silang dalawa lang, kaya iniwan ang crew ang dalawa. Sinusubukan mo bang pahirapan ang sarili mo? Bakit pumayag kang mag-shoot ng ganitong oras para sa silhouette? Tanong ni Simon, ang tinutukoy ang fashion magazine. Tinanong nila ako kung okay lang at wala naman akong dahilan para tumanggi. Kaya pumayag na lang ako. Saka gusto nila bukang liwayway na backdrop. Sagot niya. Sa'yo nga dapat sila magpapaalam eh. Ang kaso hindi ka nila makontak. You know, I was busy. Anyway, hindi ba't sinabihan kitang mag-relax naman? Natigilan mo ang pagiging slave driver sa sarili mo? Hindi kita kinukumbinsi na maging modelo para patayin yung sarili mo sa trabaho. Don't worry, I'm okay. Sinasamantala ko lang ang mga blessing na dumarating sa akin. Alam mo na, strike while the iron is hot. Bago niya naging handler si Simon, ay ilang taon na rin silang mabuting magkaibigan. Magkababayan sila, kaya madali silang nagkahulihan ng loob. Siya ang makeup artist ng mga modelong hawak nito. Bahala ka na nga. At muli umiimbay ang balakang na naglakad palayo ito. Nasapo ni Erica ang kanyang noo nang makaramdam siya ng pagkahilo. Napatitig siya sa baso niyang wala ng laman. Hindi ba niya napansin at naparami siya ng inom? O hindi siya sanay uminom, kaya tinamaan agad siya. Matagal na rin kasi mula nang huli siyang uminom ng alak. Honey, what's the problem? Tumingala siya. Sa namimigat na mga talukap ay tiningnan niya ang nobyong si Matthew. Isa itong Filipino-American. Kagaya niya ay isa rin itong modelo. Ilang taon na rin ito sa industriya pero hindi pa ito nabibigyan ng magandang break. Come on, let's dance! Yaya nito sa kanya. Maya-maya pa ay humalo sila sa mga taong nagsisiksikan sa dance floor. Hindi niya alam kung gaano katagal silang sumayaw. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang pagsayad ng likod niya sa malamig na damuhan. Antok na siya kaya hinayaan niyang tangayin siya ng antok. Nagising siya nang maramdamang may mabigat na bagay na nakadagad sa kanya. May kung ano rin gumagalaw sa ibabaw ng mga labi niya. Ilang saglit ang lumipas bago niya napagtanto kung nasaan siya. Nakahiga siya sa mamasa-masang damuhan at may lalaki sa ibabaw niya. Paano siya napunta doon? Gusto niyang bumangon pero wala siyang lakas. Nilakas para magpubiglas wala siya. Naramdaman niya ang kung anong basang bagay na dumapo sa leeg niya. Nakadama siya ng pandidiri. Hirap man, pinilit niyang dumilat. Sinalubong siya ng kislap ng mga kamera. Isang nakatutulig na sampal ang isinalubong kay Erica ng kanyang ama pagkatapos nitong ihagis sa mukha niya ang mga litratong hawak nito. How dare you do this to me? Litaw ang mga litid na sigaw nito. Wala ka na ba ni katiting na moralidad? At pati sa isang pampublikong lugar. Nakikipaglandian ka? Mas matindi ang sakit na dulot ng mga sinabi nito kumpara sa sakit na idinulot ng sampal nito. Yun kasi ang unang beses na nasampal siya. Napatingin siya sa mga litrato niya na nagkalat sa sahig. Ang mga litrato ay pawang kuha habang nakahiga siya sa damuhan. Nakalilis ang damit niya at may lalaking nasa ibabaw niya. Alam niya, wala nang saysay na magpaliwanag pa siya dahil nahusgahan na siya.
Wala siyang maalala. Wala siyang alam maliban sa mga ikinuwento ni Simon. Hindi siya madaling malasing, kaya wala siyang maisip na dahilan kung bakit mabilis siyang tinamaan ng gabing yun. Yun lang ang naisip niyang dahilan na hindi pangkaraniwang panghihina na naramdaman niya. Ang masama pa, sa mga artikulong lumabas sa social media, lumabas na siya ang nangaakit kay Matthew. Hindi lamang yun. Pinilit niya pa daw ito na doon nila gawin. Nangilabot siya ng mabasa ang mga nakasulat. Kinumpronta niya si Matthew ngunit itinanggi nitong nilagyan nito ng anumang gamot ang inumin niya. Kahit siya man ay duda na magagawa nito yun. Sa loob ng 5 buwang relasyon nila, idagdag pa bago naging sila, ay matagal na rin sila magkakilala. Maaaring nagiging mapusok ito at minsan iginigit nitong lumagpas sila sa halik at yakap man. Pero hindi ito kailanman gumamit ng underhanded tactics para makuha ang gusto nito. Pero malay ba niya kung kalaunan na inis ito sa kanya dahil nga sa mga restrictions na pinapatupad niya. Anyway, ayaw na rin niyang isipin pa yon dahil may mas matinding problema na idinulot sa kanyang iskandalo. Lalo nang nawalan ng tiwala sa kanya ang kanyang ama. I told you, honey, gumagawa ng milagro yung magaling mong anak. Ayaw mo kasing maniwala eh. Sabad ni Arya, ang pangalawang asawa ng kanyang ama. Maaga kasi silang naulila sa ina. Mind your own business! Singhal niya rito. Erika, wala ka na talagang galang. Dad, bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Bakit? Ano pang silbi nun? Kung lamang ka na ng mga iskandalo. Tumawa siya ng pagak. Yeah. Ano pa nga bang silbi nun? Ang mga sulsul lang naman ng babaeng lintana yun ang pinaniniwalaan niyo. You know what? I'm tired of this. You're tired of this? Bakit? Ang tulad ba ng ginawa mong pagwawala kagabi ang gusto mong gawin ngayon? Napailin siya. Hindi niya kailangan pang magpaliwanag. Pinukol niya ng matalim na tingin si Arya na para bang nakakainsulto ang pagkakangisi. What do you mean? You can contact him? Tinatanong mo kung alam ko kung nasan siya eh. Na hindi ko nga alam na pumunta siya sa Pilipinas. Nagpipigil lang si Erika na tuluyang sumigaw. But that really wasn't the only thing she was stopping herself from doing. For the longest time, she'd wanted to strangle Arya's neck. Tuwing makikita niya ito o maiisip man lang, kumukulo ang dugo niya. Sa hindi ko nga alam eh. Hindi siya tumawag man lang sa nakalipas sa 3 araw na hindi siya umuwi rito. Hindi ko rin makontak ang cellphone niya. Kaya naisip ko na baka itinuloy niya ang plano niya na umuwi sa Pilipinas. At tinatanong kita dahil malamang kaysa sa hindi na ikaw ang dahilan ng biglaang pag-alis niya. Hiyang-hiya siguro siya sa mga pinaggagawa mo. Wala siyang mukhang maiharap sa mga kulig niya. Nagtagis sa mga bagang niya sa mga sinabi nito. Sa simula pa lang ay wala na siyang amor kay Arya. Pakiramdam niya ay pinakasalan lang nito ang kanyang ama dahil sa pera. Sino naman ang maniniwala ng isang magandang babae na kagaya ni Arya ay magkakagusto sa isang lalaki na pwede na itong maging anak? Matanda lang kasi ito sa kanya ng 7 taon. Bigla niyang naalala ang kanyang ina. Dahil sa sakit itong cancer, kaya nagtungo sa Amerika ang buong pamilya nila. Pero sa kasamaang palad, binawian din ito ng buhay. At sa kabila ng batang edad, alam niyang gumuho ang mundo ng daddy niya. Patunay roon ang pagbubuhos nito ng atensyon sa trabaho. Nagpasya kasi itong manatili na lamang sa Amerika. Ayaw nitong balikan ang bahay nila sa Pilipinas na puno ng masasayang alaala ng kanyang ina. Ang tita Bella niya na nakababatang kapatid ng mami niya na nasa Amerika na rin nakabase ang tumayong pangalawang ina niya. Pulos lalaki kasi ang mga anak nito at sabik ito sa anak na babae. Dito niya nakuha ang interes niya sa makeup. Isa rin kasi itong makeup artist. Kaya naman kahit isang business course ang natapos niya, hindi niya ginamit ang pinag-aralan. Sa halip, nag-enroll siya sa isang college na nag-aalok ng kursong may kinalaman sa pagme-makeup. Nang magtapos siya roon, ay pinasok niya ang entertainment industry. Nakatulong ang tita Bella niya para may sakatuparan niya yun. Ngunit, kung anumang tagumpay na natamo niya, ay produkto na ng pagpupunyagi at husay niya. Nanatili ang daddy niya sa bahay nila at siya naman ay lumipat sa New York. Sa telepono na lang sila nakakapag-usap na nababawasan pa dahil hindi fix ang oras ng trabaho niya. Sa mga pagkakataong nagkakausap sila, wala naman siyang pagbabago o kakaibang napansin dito.
Kaya naman laking gulat niya nang malaman niya mula kay Tita Bella ang pakikipagmabutihan ng kanyang ama sa isang babae. Wala siyang problema roon. Kahit naman hindi malinaw na napag-usapan, alam ng daddy niya na hindi siya tututol kung maiisip man nito na mag-asawa ulit. Pero ibang usapan na ang tila pagtatago nito sa impormasyong masyadong malaki ang agwat ng edad nito sa babaeng natitipuhan nito. Ang isa pang kinakasama ng loob niya, ilang buwan pa lang nagkakakilala ang daddy niya at si Arya. Mukhang seryoso ng daddy niya. Patunay roon ang pag-aalok ng kasal nito. Umani yun na negatibong reaksyon mula sa kanila ng Tita Bella niya. Gusto nitong makilala nila Arya ang isa't isa. Pero para sa kanya, hindi na kailangan yun dahil naamoy na agad niya na hindi katiwa-tiwala ang babae. Pinagbigyan niya ang hiling ng kanyang ama dahil ayaw niyang magtampo ito at para na rin masubaybayan niya ang mga kilos ni Arya. Hindi nga nagtagal natuklasan niyang tama ang unang impression niya. Isang kakilala niya ang nakakakilala rito at sinabi sa kanya ang mga baho ni Arya. Bago pala nakilala ni Arya ang kanyang ama, nagtatrabaho ito sa isang online dating service dahil sa nalaman lalong tumibay ang hinala niya na hindi ito matino. Sinabi niya sa daddy niya ang mga nalaman. Sa panlulumo niya, pinagtanggol pa nito si Arya. Dahil hindi niya napagbago ang isip ng kanyang ama, kinompronta niya si Arya. Pero mukhang alam nito na suportado ito ng kanyang ama dahil nagmalaki pa ito. Nauwi ang komprontasyon yon sa kauna-unahang pag-aaway nila. Mula noon, tuwing nagkukross ang mga landas nila, nagkakasagutan sila. Pati sila ng kanyang ama ay nagtatalo. Sa kabila nun, hindi naman niya magawang umalis sa poder ng kanyang ama. Kapag ginawa kasi niya yon, tiyak na matutuwa si Arya. Iisipin nito na nanalo ito at hindi niya yun mapapayagan. Should we report this to the police? Hindi ka ba nag-iisip? Tayo rin lang ang mapapahiya kapag inireport natin to sa mga pulis. Ikaw na rin ang nagsabi na nagbabalak si daddy na umuwi sa Pilipinas. Lula na siya noon nang mapaisip siya. Siya nga pa talaga ang dahilan ng biglaang pagpunta ng kanyang ama sa Pinas? Isang pasyang nabuo niya. Kung nasa Pilipinas nga ang kanyang ama, susundan niya ito. Gusto niyang makasiguro na maayos ang lagay nito roon. Bakit ba masyadong usisero mga Pilipino? Naiinis na naisip ni Erica nang tuluyan siyang makababa ng sinakyang eroplano. Tinangka niyang maging discreet, ngunit dahil sa paglalakas loob ng isang flight attendant na magtanong kung siya nga raw ba ang modelong si Erica, mukhang hindi na magiging matahimik ang unang pagpatak niya sa Pilipinas pagkatapos ng mahabang panahon ng paninirahan niya sa Amerika. Pinagtitinginan siya. Dapat nagsinungaling na lang siya sa flight attendant. Kagaya ng flight attendant, may ilang malalakas ang loob na lumapit sa kanya at humiling kung pwedeng magpalitrato ang mga ito kasama siya. Pagkatapos siyang batiin dahil sa kaniyang tagumpay na mag-penetrate ang American modeling industry. Ngunit wala siyang panahon sa mga papuri. Isa lang ang pakay niya sa biglaang desisyon na magtungo sa Pilipinas. Tinawagan niya ang tita Clara niya, ang nag-iisang kapatid ng daddy niya sa Pinas. Lalo siyang nag-alala nang malaman niya mula rito na hindi nagpunta sa bahay nito ang daddy niya. Wow, God. Gusto niyang magpapadyak dahil sa matinding frustration nang lumaki ang crowd. May ilang security personnel na lumapit pero hindi para i-disperse ang crowd, kundi upang kuhanan siya ng litrato. Nakahinga siya ng maluwag nang may nakaisip na kumilos para awatin ang mga taong humaharang sa daraanan niya. Dahil doon, sa wakas nagawa niyang makalabas ng airport. Isang tote bag at isang itim na maleta lang ang dala niya. Hindi siya nag-abalang magdala ng maraming gamit dahil hindi naman siya magtatagal sa Pilipinas. Erica, kanina pa naghihintay ang tita Clara mo. Gulat na napatingin siya sa may edad na lalaking lumapit sa kanya. Bago pa man niya matanong ito at masiguro ang pagkakakilanlan nito, nahawakan na siya nito sa braso. Dito tayo, sabi nito at iginaya siya patungo sa parking lot. Teka lang ho, sino ho kayo? Ako si Manolo. Bayaw ako ng tita Clara mo. Pinakausapan niya akong sumundo sa'yo. Nahihirapan siyang maglakad dahil sa biglaang pagsumpong ng rayuman niya. May dala ho ba kayong ID? Meron pero naiwan ko sa sasakyan. Tumo na lang tingnan. Tumango siya. Sumunod siya rito nang igiya siya nito patungo sa parking lot.
Naglalakad sila patungo roon nang mapansin niya ang ilang kalalakihan na nakatingin sa kanila. Ilang metro lang ang layo ng mga ito sa kanila ni Manolo. Lalo siyang kinabahan nang bigyan siya ng mga yon ng malisyosong ngisi. Binagalan niya ang paglalakad. Kapag kuwan, sinulyapan niya si Manolo. Alam niya, nakasisiguro siya sa pakiramdam niya na nagsisinungaling ito. Bagaman hindi niya lubos maisip kung bakit alam nito ang tungkol sa tita Clara niya. Biglaan ang pasya niya na sundan ang kanyang ama sa Pinas. Kailangan matakasan niya si Manolo. Pagkalipas ng ilang minuto, nakakita siya ng pagkakataon. May nakasalubong kasi silang pasahero, kaya napilitan si Manolo na bitiwan ang braso niya. Sinamantala niya yon para makalayo rito. Nang makawala rito ay nagtatakbo siya palayo rito. Loko ka pare! Pinagkakakitaan mo ang kapahamakan ng kababayan mo. Gusto mo bang maranasan kung paano mabaunan ng bala sa katawan? Kung pwede lang ay ibabaunan ni Seth ang pagmumukha ng recruiter sa windshield ng kotseng kinasusubsuban nito. May imprenta yun doon at daragdagan na lang niya ng salitang huwag pamarisan. Ano, pare? Kahit isa lang, sige na. Gusto kong masubukan to. Hindi pa niya nasusubukan pero gaano kaya siya katagal masususpende kapag ginawa niya yun. Seth, tama na yan! Saway sa kanya ng pinsang si Aidan. Hindi ganyan ang tamang asal ng isang bayani. Sabon at kulang abutin mo kay direktor niyan. Hay, Lennox! Ikaw na ang magdala nito sa van. Baling niya sa isa pang kasamahang agent. Matagal na nila itong tinutugay-gayan pero madulas ito at hindi nila mahuli-huli. May nagtip sa kanila kung saan at anong oras ito matatagpuan. Kaya nagsagawa sila ng operasyon ng araw na yon sa Ninoy Aquino International Airport. Isa sa mga recruiter na nahuli nila sa mga pinaka-wanted na tao sa bansa dahil marami itong nabiktima. Marami sa mga taong yon nakakulong na sa iba't ibang bansa at ang ilan sa mga yon nabasahan ng mga sentensyang kamatayan. Bukod sa pagkakahuli sa recruiter, nasagip din nila ng mga kasamahan niya sa NBI ang 3 babaeng balak sana nitong papuntahin patungo sa Malaysia para magpuslit. Naroon ang mga ito sa airport dahil yun ang araw ng flight ng 3 babae. Ang init-init naman ang ulo mo, puna ni Aidan. Sinong hindi init ang ulo kung ganitong nakabilad tayo dito sa parking lot at niluluto sa ilalim ng matinding sikat ng araw? Baka naman ibang init yan ah. Sa bagay, kung ako ang nabasted ng bonggang-boga, ewan ko lang kung hindi iinit ang todo ang ulo ko. Sinong nabasted? Ako? Hindi no? Tumawa lang ito ng nakakaloko. Naningkit ang mga mata niya nang matanto ang ibig sabihin nito. Hoy, iniisip mo bang bitter ako? Nang dahil kay Perry o kay Tessa? Nilingon siya nito at nginisian. Para sa kanya, positibong sagot yon sa tanong niya. Siguro naisip nitong nabasted siya dahil parehong may karelasyon na sina Tessa at Perry na pareho niyang hinahangaan kahit na malaki ang pagkakaiba ng 2 babae. Haragan at tigasin ang asta ng kasamahan nilang agent na si Tess. Saludo siya sa dedikasyon nito sa trabaho. Si Perry naman may tuturing na ideal girl ng sinumang lalaki. Girlfriend nito ng co-agent niyang si Madrid at nagbabalak pang magpakasal ang mga ito. Ay, sigim pa pala. Naalala niya. Pinsan ito ng asawa ni Yuri. No wonder na kinakantsawan siya ng pinsan niya. But really, he wasn't in love with any of these 3 women. Humahanga lang talaga siya sa mga ito. Naputol ang pag-iisip niya na may bumangga sa kanya. Otomatikong pumulupot ang braso niya sa baywang nun. Pero sa lakas ng impact, ng pagbangga nito ay nawalan siya ng balanse. Pati hayang bumagsak siya sa semento. Nakaibabaw sa kanya ang bumangga sa kanya. Nahigit niya ang hininga nang mapagmasdan ang mukha ng taong bumangga sa kanya. Napakaganda nito. Parang sasabog ang dibdib ni Erica habang tumatakbo siya para takasan ng mga lalaking humahabol sa kanya. Wala siyang ka-idea kung bakit hinahabol siya ng mga ito. Takbo lang siya ng takbo. Nabitawan niya ang hawak na maleta dahil doon. Paglingon niya, nakita niya sina Manolo. Tumayo siya at tumakbo uli. Pero dahil hindi niya tinitingnan ang tinatahak na direksyon, may nabunggo uli siya. Pati hayang bumagsak ito sa sahig. Mabilis ang reflexes nito at nagawa nitong ipulupot ang isang braso sa bewang niya, kaya natangay siya nang bumagsak ito.
Napangiwi siya at nanlaki ang mga mata nang makitang ilang pulgada lang ang distansya ng mga mukha nila ng lalaking nabangga niya. "Get off me!" Sigaw niya sabay piglas. "Ow! Lady! How can I get off you? Ikaw nga itong nakapatong sa akin. Wala ka bang balak umalis?" "How dare you make it sound like I want to be close?" Hindi niya natapos ang sasabihin nang mahagip ng paningin niya ang mga lalaking humahabol sa kanya. Dagling napasubsob uli siya sa lalaki. Kumunot ang noo nito. "Umamin ka. May tinatakasan ka, no? Anong masamang bagay bang ginawa mo, ha? Bitiwan mo ako, ano bang? Siguro kasama ka nila, no? Masama ka rin. Huwag mong ibalik sa akin ang akusasyon. At pwede ba, huwag mo akong daanin sa pag-iyak?" Noon lang niya napansin ang tumakas sa butol ng luha sa mga mata niya. Mabilis na pinahid niya yun. "Kumilos ka na." "Ha?" Nagugulo ang reaksyon niya. Sa halip na sumagot, bahagya siya nitong itinulak. Akmang susuot siya sa halamanan nang saklitin siya nito. "Yung ginagawa mo, sigurado akong makukuha mo ang atensyon nila. Kahit pusa ka pa. Dito tayo." Nagdalawang isip siya. Magtitiwala ba siya sa isang estranghero na naman? "Gusto mo bang makaalis, no?" Tumingin siya sa mga mata nito. Wala siyang madamang takot. "Ano?" Pikit matang inabot niya ang kamay nito. Sandaling nawala ang atensyon ni Erica sa mga alalahanin, takot at problemang sabay-sabay na gumugulo sa isip niya nang nagbabiyahe na sila ng lalaki. Saan tayo pupunta? Saan mo ako dadalhin?" Lalo siyang kinabahan nang huminto ang taxi sa harap ng isang condominium building. Nang makababa ito, hinila siya nito pababa rin. Kapaguan, binayaran nito ang taxi driver. "Bakit dito tayo nagpunta?" "Tara!" Binati ito ng gwardya. Tinanguan nito yon at dumiretso na ito sa hilera ng mga elevator. "Sasama ka ba sa taas o diyan ka na lang?" "Mukha ba akong masamang tao?" "Mali ko ba? Marami siya na mukhang mabait pero masama pala." Tumingin siya sa gwardya. Nagpapasaklolo. Pero nakangiting iminwestra nito ang kamay sa direksyon ng lalaki sa elevator. "Mabait po yang si Sir, ma'am." "Sigurado ka?" "Abay, opo. Sa katunayan, kung ayaw mong sumama, maiwan ka dyan." Sasama na ako." Nakangiting tumango ito. Bagaman nagdududa pa rin, kahit paano nakampante ang loob niya dahil sa sinabi ng gwardya. Muli ay hindi siya mapalagay. Ano ang gagawin nila ron? Lihim na pinagmasdan niya ang lalaking tumulong sa kanya. Oo nga at iniligtas siya nito. Pero paano kung isa rin itong masamang loob? Malay ba niya kung involved din ito? "Bukas na, pumasok ka na." "Anong gagawin natin dyan? Bakit mo ba ako dinala rito?" "Dumito ka na muna. Sigurado akong pinaghahanap ka ng mga taong humahabol sa'yo. At kung saan mo man balak magpunta, sa isang kamag-anak halimbawa, pwes ipagpaliban mo muna. Tiyak na nagbabantay raw ng mga taong humahabol sa'yo." Dahil sa sinabi nito ay nag-aalala siya para sa tita Clara niya. Bigla gusto niyang pagsisihan ang biglaang pagpunta sa Pilipinas. Sana hindi siya nagpadalos-dalos ang desisyon. Hayun tuloy nasa panganib ang buhay niya at maaaring pati buhay ng tita niya at ng pamilya nito. "Aalis na ako. Hindi ka pwedeng umalis." "Ha? Bakit?" "May mga itatanong pa ako sa'yo." "Sino ka ba?" Bilang tugon ay naglabas ito ng wallet. Mula roon, dumukot ito ng isang ID at inabot din sa kanya. Bantulot na tinanggap niya yon. Joseph Represca ang pangalan sa ID. Ayon doon, isa itong NBI agent. Nag-angat siya ng tingin at sinalubong ang mga mata nito. "Paano ako makasisiguro na totoo yung ID mo? Halos lahat mapepeke na sa mga panahong ito." "Look, tinulungan kita kaya dapat nagpapasalamat ka na lang at hindi pinagdududahan ng pagkatao ko. Anyway, kung ayaw mo pumasok, bahala ka, hindi kita pipilitin." Naiwan siyang nakatayo sa labas. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpasya na siyang sumunod dito. Iginala niya ang paningin nang makapasok siya sa condo. Base sa kulay at sa mga gamit na naroon, ay mahihinuhang lalaki ang may-ari nun. "Bahay mo ba to?" "Wait, dito ka muna. Kailangan ko lang sagutin tong tawag." Naglakad dito patungo sa pinto. Teka, saan ka pupunta?" "Diyan lang sa labas. Masyado ka namang nerbyosa." Siya nga pala. Alam ko may pagdududa ka pa rin sa akin. Kung hindi ka handang pagtiwalaan ako, sabihin mo na agad nang hindi na ako madamay sa kung anumang gulong pinasok mo." Pagkasabi nun ay tuluyan na itong lumabas ang pinto.
May biglaan lang ako inasikaso. Sagot ni Seth sa papa niya na nasa kabilang linya. Kung ano man yon, hindi mo pa rin dapat iniiwan ang trabaho mo. Bigla ka na lang nawala sa oras ng trabaho. Hindi ko humaiwan ang tinulungan ko eh. Tingin ko hindi simpleng gusot ang nasuotan niya. Anyway, dinala ko na siya sa isang ligtas na lugar. O siya, sige. Tapusin mo na agad yan at kailangan kita rito sa opisina. Hindi ka isang knight na lagi na lang tumutulong sa sinumang damsel in distress. Napaungol siya. Bilib na talaga siya sa papa niya. Saksakan ito ng tinik. But it frustrated him that he knew he was with a woman. Ibinulsa niya kanyang cellphone. What were you thinking? Getting yourself into trouble? Piping kastigo niya sa kanyang sarili. Siguro nga natural ang naging reaksyon niya nang tulungan niya ito at ilayo sa mga taong humahabol dito. Natulungan na niya ito, kaya nagawa na niya ang tungkulin niya bilang isang concerned citizen. Instead, he involved himself in the woman's problem by taking her there. Hindi pa siya nagkasya roon. Gusto pa niyang alamin kung anong gusot ang kinasangkutan nito. Tila pati ang pagkakataon na nanadya sa pagpresenta ng dahilan para pagsisihin niya ang padalos-dalos na desisyon. Nang pagbukas niya ng nag-iisang silid sa kondo, ay natagpuan niya ito na naghuhubad. Oh my! Sambit niya sa isip. Hindi niya napigilan ang malakas sa pagsinghap, dahilan para gulat na mapalingon ito. Anong ginagawa mo dyan? Ako ang dapat magtanong kung anong ginagawa mo. Bakit ka naghuhubad? Hindi ka man lang nahiya sa akin? Hindi ako naghuhubad. How do you think I'd do that in front of you? Ikaw dapat ang mahiya dahil namboboso ka. Siguro, isa yan sa mga dahilan ng pagkakasuot mo sa gusot dahil sa kawalan mo ng pag-iingat. Let me give you a piece of advice. Ingatan mo ang sarili mo o baka naman yung ganda mo ang dahilan ng lahat ng ito. Dediretsahin na kita. Miyembro ka ba ng isang sindikato? Pigil hiningang hinintay niya ang sagot nito. Dalangin niyang itanggi nito na involve ito sa mga masasamang gawain. Pinagmasdan niya ito. Maputing maputi ito. Light brown ang kulay ng mga mata. Matangos na matangos ang ilong at nagtataglay ito ng taas na hindi tipikal para sa isang Pilipina. Sa tingin niya hindi hihigit sa 5 pulgada ang itinaas niya rito. 6 na talampakan ang height niya. His eyes traveled down her body. Pwedeng-pwede itong maging modelo, pero hindi yung tipikal na katawan ng isang modelo na saksakan ng payat. Sige Joseph, pagbutihan mo pa. Natigil siya sa pagtitig dito nang damputin nito ang hinubad ng cardigan at itakip nito yon sa mga dibdib nito. Grabe ka naman mambintang. For your information, wala akong ginawa kahit isang masama na bagay sa buong buhay ko. Bilang modelo, higit pa sa sapat ang kinikita ko para maisip kong gumawa ng anumang bagay na masama. Isa kang modelo? Tanong niya. That explained that elegance and sophistication she exuded. Kumunot ang no nito. Bakit parang hindi ka naniniwala? Hindi niya sinagot ang tanong nito. Sa halip, tinanong niya ito kung ano ang pangalan nito. Erika, bantulot na tugon nito. Erika? Kaya siguro sanay ka maghubad na lang basta. Pumalatak siya. Gumuhit ang takot sa mukha nito nang pumasok siya sa loob ng kwarto. Anong binabalak mo? Ito, matuto kang maglak ng pinto para hindi na-eskandalo ang inosenteng mga mata ko. Pagkasabi nun ay lumabas siya at kinabig pasara ang pinto. Napasandal siya sa pinto at napabuga ng hininga para pakalmahin ang sarili. Ipinilig din niya ang kanyang ulo para mapalis sa isip niya ang mga nakita niya. Iginala ni Erika ang kanyang paningin sa silid. Naengganyo siyang lumapit sa isang pinto na hula niya ay banyo. Natuklasan niyang tama ang hula niya. Pumasok siya ron. Total nakalak naman ang pinto ng kwarto, nagpasya siyang maligo na rin. Kahit nakalak ang pinto ng kwarto ay inilak pa rin niya ang pinto ng banyo bago siya nagsimulang maghubad. Itinapat niya ang kanyang mukha sa dutsa at pagkatapos maligo, sumilip muna siya sa pinto at tinignan kung may tao bago siya lumabas ng banyo. Nang hindi niya nakita si Joseph ay lumabas na siya. Lumapit siya sa maleta niya at dagli siyang napakunot noo. Oh no! Sambit niya ng mapunang hindi ng maleta niya. Bigla naisip niya ang babaeng nabunggo niya sa airport. Malamang na nagkapalit sila. Sa pagmamadali niya, hindi na niya napansin na mali ang nadampot niyang maleta. Anong gagawin ko? Nakarinig siya nakatok sa pinto. Maya-maya ay narinig niya ang tinig ni Joseph. Pwede bang pumasok?
Nang hindi siya sumagot, kumatok uli ito. Buksan mo nga tong pinto. Ano bang ginagawa mo dyan? Bakit ang tagal mong pagbuksan ako ng pinto? Papasukin mo ako. Magbabanyo ako. Hindi pwede. Bakit? Nakatapi lang ako ng tuwalya. Wala akong ibang may susuot. Ha? Bakit? Hindi akin yung maleta. Nagkapalit kami kanina nung babaeng nakabungkuan ko sa airport. Grabe, ang malas mo. Ayusin mo na lang ang sarili mo at lumabas ka rito sa sala. May mga tanong ako na kailangan mo sagutin. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Wala akong suot na damit. Kaya paano ko lalabas dito? Nakakahiya naman sa'yo kung lalabas ako ng nakatapi lang ng tuwalya. Baka may skandalo ng tuluyan yung mga mata mo. Sarkastikong tugon niya. Don't worry. Kaya ko nang itolerate ang nakatapi ng tuwalya. Kailangan mo magtiis, Erika. Aniya sa sarili habang pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. It was better than nothing. Ano ba ang kasalanan niya at inuulan at binabaha siya ng kamalasan? Huminga siya ng malalim bago siya tuluyang lumabas ng silid. Buong pangalan? Erika Mendoza. Totoo yan? Oo. Ano ba to? Interrogation? Oo, kaya sumagot ka na lang nang matapos agad tayo. Address? Kung dito sa Pilipinas, wala. I've been living in the US for almost 2 decades now. Pero dito ako pinanganak. At ngayon ka lang uli nakabalik dito? Oo. Sa anong rason? Trabaho? Hindi, may hinahanap akong tao. Sino? Do you really have to know? Yeah, kailangan kong gawin to para malaman natin kung bakit may mga humahabol sa'yo. Alam mo na, baka may masabi ka na makapagbibigay linaw kung bakit ka hinahabol. Why do you sound like an investigator? Dahil yun po ang trabaho ko. Hindi ka naniniwala na isa akong NBA agent? Hindi siya sumagot. Fine. Gusto mo bang ikuha na lang kita ng taxi? Pagpahatid ka na lang sa pinakamalapit na police station. Are you blackmailing me? No. I'm just trying to tell you that if you can trust me 100% after I save your life, hindi ko na ipipilit pa na pagkatiwalaan mo ako. Gusto kong ipaalam sa'yo na hindi ako nagkukumahog sa pagtulong sa'yo. Tutulungan mo ako? Don't be so shocked. Natural na makisimpatya ako sa tulad mong nangangailangan ng tulong. Sinimulan ko na rin ang pagtulong. Damay na ako rito, kaya lulubusin ko na. Bakit mo ginagawa to? Anong kapalit ng pagtulong mo? Ibang klase ka rin, no? Ganyan ka ba magpasalamat? Tindi mong magduda. Tumayo ka na lang dyan nang madala na kita sa police station. Okay. It's perfectly clear that I have no choice but to take your offer. Talaga lang, ha? Sana lang hindi ako nagkamali na magtiwala sa'yo. Nagpunta ako rito para sundan ng daddy ko. Bigla na lang kasi siyang nagpasyang magbalik bayan nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Hindi ko siya makontak kaya nag-alala ko. Kaya sinundan ko siya rito. Hindi ko nga alam kung saan siya hanapin dahil ang sabi ng tita Clara ko, hindi naman daw tumawag man lang sa kanya si dad. May problema bang daddy mo? At may idea ka ba kung sinong humahabol sa'yo? Wala namang ibang nakakaalam na nagpunta ako rito sa Pilipinas maliban sa tita Clara ko. Kanina sa airport, may matandang lalaking lumapit sa akin. Nagpakilala siya na bayaw ng tita ko. Nung una, naniwala ako sa kanya. Kaya lang nagduda ako nung may makita akong mga lalaki na nakatingin sa amin. Hula ko kasamahan niya. Sinubukan kong tumakas. Ayun, hinabol niya ako. Nakumpirma ko na masasamang tao sila. Napakunot noo siya nang abutan siya nito ng vest. Ano yan? Gamitin mo muna, nanginginig ka na eh. Mukhang nagpa-dry clean ang housekeeper, kaya walang anumang gamit na natira dito. Anyway, that's all I need to know for now. Lalabas na muna ako para ibili ka ng may susuot. Pero hindi to libre ha, babayaran mo to sa akin. Nalilito siya rito. One moment, Joseph was tough and intimidating. The next moment, he was kind and considerate. Minsan naman irritable ito. Napaka-complex nito, but still, she was really thankful. Kumusta yung pinapagawa ko sa'yo? Tanong ni Joseph kay Lennox, pati na rin kay Andre. Oy, nandiyan ka pa ba? Oo. Ano nang sagot doon sa pinapahanap ko? Doon sa balo na babaeng yun, pare? Oh, bakit mo nasabi? Akalain mo, ako na nga ng magandang loob na tumulong. Ako pa ang pinalabas na masama ng babaeng yun. Kung hindi ka babagal-bagal kanina, di na sana tayo nasangkot sa gulo. Binaliwala niya ang sinabi nito. Pwes, di pa tapos yun, may kasunod pa.
Gusto kong kumalap ka ng impormasyon tungkol sa mga taong humahabol kay Erica. At sana bukas na bukas din may impormasyon ka na tungkol sa kanila. What? Teka, bakit mo ako inutusan na parang susundin kita? Dahil kapag hindi ka sumunod, malalaman ni Angela na nagpakasaya ka sa stag party ni Lennox, gayong ang buong akala niya nasa isang stakeout ka. Pare naman, huwag ka namang mag-blackmail ng ganyan. Gusto kong kompleto ha, pati kalit-litang detalye. At saka, isasabang ba niya si Erica sa paimbestigahan niya? Sa tingin niya ay hindi na kailangang gawin yun. His gut was telling him to believe her. May contact ka sa immigration, di ba? May tao ako ipapahanap sa'yo. Ronnie Mendoza ang pangalan niya. Ang alam ko, dumating siya sa bansa kamakailan lang. Alamin mo kung nakapasok nga ba talaga siya ng Pilipinas. Oo na. Kamusta na nga pala si Erica? Anong nangyari sa inyo? Anong nangyari? Malay ko, kayo magkasama di ba? Huwag ka nga malisyoso, Aidan. Saway niya rito. Ikaw tong malisyoso, wala ko ibang ibig sabihin sa tanong ko. Kailangan niya ng tulong ko. Nakita mo ba ang pagmumukha ng mga lalaki sa airport kanina? Wala siyang kalaban-laban sa mga yun. At napakawalang puso ko naman kapag pababayaan ko lang siya. Matagal ka na namang walang puso ah. Sa ating dalawa, ikaw ang walang tiyaga sa kapritso ng mga babae. Submissive and fragile-looking women don't have any effect on you. Bakit ngayon ganyan ang drama mo? Ang mabuti pa, gamitin mo yung pagiging intrigero mo sa pinagagawa ko. I'm giving you 24 hours. Kung hindi, maghanda ka na at hindi lang armor ang kakailanganin mo kina Angela at tita. Pahabol na babala nito bago pinutol ang tawag. Lumabas siya ng elevator nang huminto yon sa 10th floor. Naglakad siya patungo sa condo unit ni Lennox. Pagdating doon, pumasok siya gamit ang duplicate key niya. Tumikim siya ng malakas para alertohin si Erica sa presensya niya. Hindi nagpakita sa kanya. Nasaan ang babaeng yun? Lagot siya sa akin kapag sinuwi. Agad na napahinto siya sa paglilitan niya sa isip ng mga gagawin niya nang makita niya si Erica na nakahilata sa malaking kama. Natutulog ito. Lumapit siya sa kama at pinagmasdan nito habang natutulog. Napakaganda talaga nito. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Pagkatapos ay napailing siya nang maisip na kanina lang, ipinamukha nito sa kanya na hindi siya katiwa-tiwala. Pero hayon, mahimbing na natutulog ito sa kama na parang hindi nasa panganib ang buhay nito. Napangiti siya nang makita niyang humigpit ang pagkakahawak nito sa suot na vest. Nilabanan niya ang pagnanais na hawakan ang mukha nito. I must be nuts for even thinking about it. Nais sa loob niya. Hindi pa man dumidilat si Erica ay napangiti na siya. Maganda kasi ang tulog niya. Pero nang gumalaw siya ay napaungol siya sa sakit. Nagprotesta ang mga muscles niya na hindi sanay sa takbuhan. Akmang babangon siya pero hindi yun natuloy dahil may nakadagan sa kanyang tiyan. Hinawakan niya yun at natigilan siya nang isang matigas at mainit na bagay ang nahawakan niya. Gulat na napabangon siya nang mapagtanto ang isang matigas na braso na nakapatong sa baywang niya. Gising ka na pala. Anong ginagawa mo sa akin? Bakit magkatabi tayo? She was only wearing a towel and a vest. You took advantage of the situation? Hindi totoo yan. Kung natatandaan mo nang natulog ka, inokupa mo ang kaliwang bahagi ng kama. Pagod din ako kaya inokupa ko yung kabilang bahagi. Malay ko bang malikot ka pala matulog? Ayun, siniksik mo ako ng siniksik. Napaawang ang mga labi niya dahil sa mga sinabi nito. Pero nang malimi niya ang mga sinabi nito, naisip niyang tama to, kaya hindi na siya nagprotesta. Magbihis ka na, ibinili na kita ng damit, nandyan oh. You'd better be ready in 5 minutes, alis tayo. Lumapit siya sa plastic bag at naghalungkat doon. Nag-init ang mga pising niya nang makita ang mga pinamili nito, na pambaba niya at panloob. Mukhang sanay na sanay mamili ng gamit pambabae ang bruho ah. Tapos ka na ba? Sandali lang naman. Dalhin mo yung plastic bag para may bihisan ka. Paglabas niya ng silid, hinagip nito ang braso niya at hinila siya palabas ng unit. Dire-diretso sila sa elevator. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Saan pa? Di ayusin natin ang problema mo. Sagot nito. Pasimpleng naglagay siya ng distansya sa pagitan nila nang lula na sila ng elevator. Kailangan niyang gawin yun dahil hindi siya marerelax habang katabi ito ng ganun kalapit. Positive.
May Ronnie Mendoza nga na dumating sa bansa 1 linggo nang nakakaraan. Hindi malaman ni Erica kung mapapanatag siya sa confirmation na yon ni Aidan. Kasamahan ito ni Seth sa NBI. Nalaman niyang totoong NBI nga si Seth. Sa nalaman, lalong nadagdagan ang pag-aalala niya. Kung nasa Pilipinas ang daddy niya, nasan ito? Bakit hindi man lang ito nagpakita sa kapatid nito? Oh, ito na po ang delivery, King Seth. Nabaling ang pansin niya kay Lennox na papalapit sa mesa ni Ethan. Hindi ito magkanda-ugaga sa daladalang pagkain. Feeling hari ka talaga, no? Hari nga, diba? Kaya magsilbi ka. Napatingin siya rito nang iurong nito ang silyang inookupan nito, papalapit sa kanya. Gusto niyang gumalaw at maglagay ng distansya sa pagitan nila, ngunit kung gagawin niya yon, mahahalata nito at ng mga kasamahan nito na naiilang siya. Of course, she couldn't allow that. Kumain muna tayo. Ano ba ang gusto mo? Naku, wag na. Tapusin na lang natin ang pagtatanong ni Aidan. Kumain ka na. Baka huling beses mo na makatikim ng libre ngayong araw. Wait, teka lang ha. May something ba sa inyong dalawa? Meron. Gusto mo dumagdag? Ako, pwede? Singit ni Lennox. Kung gusto mo, palit na lang tayo. Kami na lang ni Erica ang may something. Nako, kung ayaw mo magka-black eye, umatras ka na. Saway rito ni Aidan. Napangiwi siya nang makita ang malaking burger na kasama ng soft drinks at fries. Ano to? Ayaw mo ba? Hindi pa naman talaga ako nagugutom. Okay na siya sa pagkain niya. Kumain ka dahil hindi ka pa kumakain buong araw. Alam mo ba kung gaano karaming calories meron yan? Alam mo ba kung gaano kahirap mag-burn ng fats? Hindi ka pa kumakain. Fats counter na agad ang iniisip mo. Wala ka sa trabaho at kailangan mo ng lakas sa paglutas sa mga problema mo. Pinigilan niyang paikutin ang mga mata sa paninirmo nito. Ako na. Kakain ka ba o ano? Kakain na nga eh. Ayoko ng pickles. Ayan, okay na? Pwede bang akin na lang yung mustard mo? Hindi ko talaga mauubos to. Pwede bang sa'yo na lang tong 2/3? Hindi pwede, kalahati lang. O ano pa? Tatanungin mo rin ba ako kung pwedeng subuhan kita? Hindi no, asa ka. Alam nyo, nakikita ko ng eksenang to sa mga pelikula eh. Parang alam ko na kung saan mauuwi to. Ako rin. Para lang sina Yuri at Monique. Lennox, gusto mo bang makarating na mas maaga sa huling hantungan mo? Bilisan mo ang pagkain at nang makalis na tayo rito. Ang daming chismoso rito. Isa ka na kaya dun? Saka anong aalis na sinasabi mo? Nakalimutan mo na bang dito ka nagtatrabaho? Hindi ko nakakalimutan. Alam ko pa nga ang daan papunta rito, di ba? Bakit? Hindi ba trabaho tong paghanap ko ng solusyon sa problema ni Erica? Oh. Si Joseph naman, bagaman inaangilan ang mga kasamahan, walang anumang ipagpapatuloy ang pag-aasikaso sa pagkain niya. Gaano karaming mustard ang ilalagay ko? Tanong nito. Bago pa man niya ito masaway o makaramdam ng mas matinding pagkailang dahil sa pagmamasid sa kanila ni Lennox at Aidan. Kinuha niya ang pansin ng paglapit sa kanila ng isa pang kasamahan ng mga ito. May iniabot itong folder kay Aidan. Salamat, tol. Sabi ni Aidan dito pagkatapos itong tanggapin ang folder. Binuklat nito yon at napasipol ito kapag kuwan. Sabi ko na nga ba't ang ganitong pagmumukha? Maraming kakabit na masasamang gawain. Inilabas nito mula sa folder at sinipat nito ang computer-generated picture ni Manolo na naproduce mula sa paglalarawan niya. Ang nakakapagtaka sa grupo nila. Hindi naman sila dumudukot Iba naman ang mga ginagawa nila. Tumingin sa kanya si Joseph. Puno ng pagtatakangan niyo.